Ngayon ay ang araw ng libing nila. Pero ang mga kamag-anak ko, walang nalulungkot. Ang nandyan lang ay mga away at pakana. Ikaw, Trevor Vance, walang hiya ka. Tumanggi kang alagaan si Reyna, pero gusto mo ang mana ni Kuya. TSA. Ako ang tunay niyang kapatid. Ayon sa patakaran ng Vance, kung mamatay ang ama niya, ang mana ay sa akin. Pansinin mo ang patakaran mo. Sa labas ng Vance, wala kang silbi. Magkikita tayo sa korte. Kung gayon, magkikita tayo sa korte. Umalis ka. Ikaw, kayo lahat. Bakit? Bakit ayaw sa akin ng kahit sino? Papa. Mama. Papa. Mama. Ikaw, sino ka? Sasama ka. Sa akin. Sasama ka ba? Sa akin, pauwi. CJ. Reyna. Sino ang mag-aakala na ang bali-balita, Trinity, ay isang maliit na batang babae lang? Sa iyong maliit na pangangatawan, isang suntok ko lang, at iiyak ka sa nanay mo, di ba? Oh, talaga? Tingnan natin kung sino nga ba ang iyak ng iyak sa nanay. Atake! Huwag mo akong sasaktan, ma'am. Pakiusap. Hooray! Tumigil ka sa kadaldal. Ang bagay, ibigay mo sa akin. Ito ang gusto ni Juliet, ang mapa ng Azure Garden. Kapag nakuha ko na, tiyak na pupurihin ako ni Juliet. Hahaha, mahal ko, itong pilak kong karayom ay may laso ng Crimson Fever. Sa loob ng 10 minuto, kung hindi ka makahanap ng lalaki na magpapagaling sa'yo, siguradong mamamatay ka ngayong gabi. Naku, umiepekto na ang laso. Tulungan mo ako. Ikaw ang babaeng magpapagaling sa akin. Tumigil ka.
Tarantado, ang lakas mo. Ang daming tawag. Nako, munting pasaway. Nasaan ka? Kahit ayaw mong pumunta sa bagong paaralan mo, hindi ka dapat tumatakas sa Nalolo ka na si Julian sa paghahanap sa'yo. Sabihin mo kay Julian, babalik na ako agad. Miss Vance naglakas loob magpalipas ng gabi. Sa pagkakataong ito, tapos na siya. Oo, si G. Croft sa pagkakataong ito ay talagang galit. Sabi niya pagkatapos mahuli si Miss Vance, papagagalin niya siya ng 1 buwan. Pinagagalin ng 1 buwan. Nagpadalos-dalos ako. Kung alam ko lang, hindi na ako babalik ngayon. Kailangan kong umakyat sa pader para tumakas. Naku, may nahawakan na. Julian. Julian, ibaba mo ako. Kaya kong maglakad mag-isa. Hoy, Julian. Kaya kong maglakad, ibaba mo ako. Ibaba mo ako. Ginoong Chen, tulungan mo ako, Tito Chen. Maria, tutulungan kitang magwalis, Maria. Aaron. Nasaan ka kagabi? Kagabi. Nagparty kami ng mga kaklase ko. Nag-inom ako ng konti. At nakatulog sa bahay ng kaibigan. Pangako ko, hindi na ako magpalipas ng gabi sa labas. Julian. Huwag ka na sanang magalit. Okay. Ano ito? Kagat ng lamok. Lamok? Reyna, lumalakas na ang iyong loob. Naglakas loob kang magsinungaling sa akin ngayon. Sabihin mo. Yung lalaki. Sino siya? Sino? Anong lalaki? Wala akong lalaki. Ayaw mo pa ring sabihin. At hindi ko sasabihin. Julian, 20 na ako. May sarili akong privacy at karapatang makipag-date. Anong tapang mo? Sa buwang ito, mananatili ka sa bahay at mag-isip. Hanggang sa sabihin mo kung sino siya, hindi ka makakalabas. Bakit hindi? Anong mali sa pagtawag? Mr. Croft, sir. Nagkamali ako. Aking pagkakamali. Ano? Oh, yung babae kagabi, hindi ko siya in-arrange para sa'yo. Ang babaeng in-arrange ko, para sa'yo ay na-traffic lang, at hindi nakarating. Sa tingin ko, ang babaeng iyon, ay na-set up ng mga tao na nagdroga sa'yo. Gusto lang nilang umangat sa lipunan. Hanapin ang buong syudad. Sa loob ng 3 araw. Hanapin ang babaeng iyon. Ayusin mo siya. Opo, sir. At saka, alamin kung sino ang lalaki kasama ni Reyna kagabi. Hanapin siya. Basagin ang mga binti niya. At dalhin sa akin. Naiintindihan ko. Ang taas ni Julian ay 6 na talampakan, 2 pulgada. Ngunit ang espasyo para sa matinding aktibidad ay ganito lang kalaki.
Hehe. Kung ipagpalagay, nasa ganitong posisyon sila. Ang posisyong ito. Kung ipagpalagay na nasa ganitong posisyon. Kung gayon, ang babaeng ito ay maliit siguro. Ang taas niya ay mga 5 feet 5 inches. At bigat na wala pang 100 libra. Hindi ba yun si Miss Vance? Naku po. Paano ko naisip ang ganitong paghihimagsil? Itong bulok na otel. Kahit ang mga CCTV ay sira. Sa malawak na dagat ng mga tao. Saan ko mahahanap ang isang lalaki at babae? Ang regalo na gusto kong ibigay kay Julian, hindi ko nakuha at hindi ko alam kung paano nakipagtalik sa lalaki. Hanggat hindi mo sabihin kung sino ang lalaki, hindi ka makakalabas. Ang salbahe, hindi siya inutusan na lalaking nagdroga sa akin. Impossible. Kailangan kong makaalis agad. Kailangan ko munang mahanap ang lalaki. Sinong lalaki? Hindi, wala. Julian. Seryosong nagmumuni-muni. Julian. Hindi ka na galit, di ba? Julian, huwag ka nang magalit. Kasalanan ko, hindi ko dapat sinagot ka. Huwag mo akong parusahan. CJ. Ito ang pinakatotoo sa loobin. Mabukhante. Lumabas ka at kumain. Kaya, Julian, napatawad mo na ba? Ako. Julian, buhatin mo ako. Julian, hindi ka na galit pa, di ba? Julian. Papatawarin muna kita. Pero, kung malaman ko na may lihim kang kasintahan, Anong mangyayari? basag-basagin ko ang mga binti mo. Narinig mo ba ako? Narinig kita. Talaga namang nag-aalala si Julian. Kailangan kong mahanap agad ang lalaki at ipaglaho siya. Trinity. Tinawag ko kayo rito ngayon upang tulungan akong maglabas ng utos para sa bounty. Ipapaalam ito sa buong network. Ang gantimpala ay 50 milyon dolyar. Dapat matagpuan ang taong ito sa 3 araw. Nauunawaan. G. Croft, tungkol sa babae noong gabing iyon, mayroon tayong impormasyon. Anong impormasyon? Nakita ko na si Trinity, nag-post ng bounty sa dark web na naghahanap ng lalaki. Hayaan mong ipakita ko ang larawang ipinost niya, hindi ba't medyo kamukha mo? At saka, may pulang birthmark ang lalaking ito sa kanyang tiyan din. Trinity. Oo. Lalaki siya. Ay, hindi yan maaaring lalaki. Babae. Gamitin ang impormasyong pangkontak na iwan sa utos para sa bounty. Upang makipag-ugnayan sa Trinity. Opo, sir. Gusto kong makita kung ikaw ba ay kaibigan o kaaway. Trinity. Ang lalaki ay dumating na sa club. Iakyat ninyo siya. Oo.
Ano kayang tunay na ugali nung lalaki? Sigurado ka bang nandito? Tama po, G. Croft. Naghintay si Trinity sa'yo sa private room 306. At saka, gusto niyang mag-isa kang pumunta. Maghintay ka rito. Opo, sir. Kung makita ko siya mamaya, okay lang kung pera lang ang pag-uusapan. Pero kung maglakas loob siyang bantaan ako. Narito na siya. Julian. Paano ngang si Julian? Ang lalaki noong gabing iyon. Si Julian pala iyon. Ang maskara na ito. Siya nga. Buti na lang ang maskara na ito ay bagong gawa pa. Hindi pa ito nakikita ni Julian. Kung hindi, yung taong iyon ba? Talaga si Julian? Paano nga yan nangyari? Paano ko siya haharapin? Nakutan mo ako. Yung tao si Julian ba talaga yon? Hindi pa ako sigurado. Baka, nagkataon lang na nandito si Julian. Pero masyadong malaking sansa yon. Posible kaya, na si Julian at ako talagang nagkasama? Hindi pwede to. Kailangan kong makahanap ng paraan para makumpirma. Nakailaw pa ang study ni Julian. Mas mabuti pang dumaan sa likod bahay. Sabihin ko sa iyo, narinig ko, lumabas si Mr. Croft kagabi para maghanap ng babae. Talaga, ang tanging babae na paglabas ni Mr. Croft ay si Miss Vance. Tama, hindi si Miss Vance. Ayon sa sabi ni Mr. Croft, kapag nahanap niya ang babaeng ito, magpapakasal na siya. Magpapakasal. Kaya pumunta si Julian sa Pegasus Club para lang humanap ng iba. Kaya ba, siya talaga iyon? At higit pa, nagpaplano pa siya na magpakasal. Naku, kailangan kong kumpirmahin. Sino ka? Ikaw siguro ang batang babae na inampon ni Julian, di ba? Madalas kang nababanggit ni Julian. Ang gabi na. Bakit ngayon ka lang umuwi? Tinanong ko, sino ka? Dahil gusto mong malaman, sasabihin ko. Huwag kang magagalit, ha? Ako ang kasintahan ni Julian. Kagagaling ko lang sa abroad ngayon. Kasintahan?
Posible kaya na ang kasal na binanggit ni Julian ay sa kanya? Naliligo si Julian. Tulungan mo akong dalhin sa kanya. Bata ka pa. Hindi mo kailangang iwasan siya. Bata, ano ang ibig mong sabihin? Julian, talagang naliligo. Naaalala ko, ang lalaki noong gabing iyon ay may tatak sa kanyang tiyan. Hindi ko makita ng malinaw ngayon. Magtatago ako sa likod ng kurtina. Kapag lumabas si Julian para magbihis, makikita ko kung mayroon siyang tatak sa kanyang tiyan. Wow, kitang-kita ang ebis. Kadiri. Ang lapad ng dibdib. Kadiri, kadiri, kadiri. Ay, hindi. Hindi ko malilimutan ang layunin ko. Skip mo na iyon. Tutok ka sa punto. Iyan ba yung birthmark? Hoy, bakit nakabihis na? Hindi ko nakita ng maayos. Ay, naku. Reyna. Julian. Reyna. Julian. Julian, talagang siya ang lalaki noong gabing iyon. Pasaway ka talaga. Hindi ka pa natutulog. Anong ginagawa mo't nagtatago sa likod ng kurtina? Ako, pumunta lang ako para kumpirmahin. Ano yun? Kung sasabihin ko kay Julian, Na ang babae na kasama niya noong gabing iyon. ay ako. Ano ang magiging reaksyon niya? Julian, narinig ko. Naghahanap ka ng babae. Siya. Huwag mo nang banggitin ang babaeng yon. Masama ang ugali niya. Kaya pala Julian, galit sa akin ng ganyan. Masyado bang matigas ang tono? Sana hindi ko nagulat si Reyna. Reyna, bata ka pa kasi. Huwag kang mag-alala sa mga bagay na ito. Naiintindihan ko. Mabuting bata. Mayroon akong kailangan. Kailangan kong umalis. Bumalik ka na at magpahinga. Julian, pupuntahan mo ba ang kasintahan mo? Paano mo nalaman? Nakita ko siya. Pinapabigay niya rin ito sa... Sabi niya bata pa raw. Bakit ang bata ko raw? Ang passive-aggressive niya. Ayoko sa kanya. Sige na. Naiintindihan ko. Bumalik ka sa kwarto mo at matulog. Bukas ng umaga, may pasok ka pa.
Ayoko nga, ayoko nang pumasok. 8 beses na akong lumipat. Parang kulong ang pagpasok. Bawal ito, bawal iyon. Sumasakit na ulo ko pag nakikita ko. Hindi pwedeng hindi ka pumasok. Paano kung ganito? Kung makatagal ka sa bagong school ng isang buong taon, bibigyan kita ng isang hiling. Ano sa tingin mo? Talaga? Kahit ano. May iba ka pa? Pangako. Selyuhan mo. Mukhang ang regalo na pinadala ko ay natanggap na. Hindi ko inaasahan ang batang babae na inampun na lumaki ng ganito. Nasa kolehiyo na siya ngayon, di ba? May boyfriend na ba siya? Hindi mo kailangang mag-alala kay Reyna. Julian. Sa hinaharap, huwag mong gamitin ang mga munting pakana na ito kay Reyna. At saka, huwag kang pupunta sa bahay ko sa gabi. Umalis ka na. Julian. CJ. Panginoon. Sana ang ating munting pasaway ay manatili sa bagong paaralan ngayong taon. Aaron. Pagpapadala lang kay Miss Vance sa school, bakit ka naman kinakabahan dyan? Bago ka lang dito, hindi mo naiintindihan. Siya ang ating munting pasaway. Ang aming pasaway. Ang palayaw niya ay maliit, demonyo, HMPH. Noong nakaraang semestre, sinuntok niya ang principal. Hawakan mo. Aray, aray, aray. Hindi ko ba sinabi sa'yo hawakan mo? Hawakan mo. Ngayong semestre, nangongolekta ng protection money. Nasaan ang protection money? Ibigay mo na. Kung mabubuli ka, lumaban ka. Talagang walang pakundangan. Isang nag-iisang lobo. Ito. Habang ganito si Reyna, hindi na lang kay Julian. Julian, HMPH. Sa paningin ni Julian, si Reyna ay hindi lang maliit na demonyo. Mabuting bata siya. Isang matamis. Hindi ba ako matamis? Matamis. Hindi ba ako mabuting bata? Oo, mabuti ka. Tara na, pasaway. Pasok na sa kotse. Sobrang tamis ko. Pasaway. Pasaway, nandito na tayo. Nandito na. Sige na nga. Salamat sa Diyos. Itong pasaway na ito, 8 beses na siyang lumipat pero ito ang unang beses na naging maayos. Pasaway. May iba ka pa bang utos? Aaron. May tanong ako sa iyo, Julian at Tiana Lowell. Malapit ba sila? Tiana Lowell? Ibig mong sabihin, si Miss Lowell? Oo naman.
Si Julian at si Miss Lowell ay magkasintahan mula bata. May kasunduan pa nga sila noon. Sa loob ng maraming taon, si Miss Lowell ang nag-iisang babae sa tabi ni Julian. Tiyak na si Miss Lowell ay magiging asawa ni Julian sa hinaharap. Ganun ba? Maliit na pasaway. Nako. Tingnan ang ating munting pasaway. Mukhang hindi siya masaya. Hindi kaya siya makikipag-away sa unang araw ng klase. Hoy, narinig mo ba? Mayroon tayong bagong estudyante sa klase natin ngayon. Pagdating niya, gaya ng nakasanayan, bigyan natin siya ng leksyon. Hayaan siyang makita niya kung gaano kalakas ang lola natin. Lahat, manahimik. Nandito na ang bagong estudyante. Bigyan natin siya ng palakpak. Reyna. Lola. Lola. Magkakilala kayo. TSK. Higit pa sa pagkakakilala, siya ang pinsan ko. Oh, Reyna. Matagal ko nang narinig na inalagaan ka ng isang matanda. Mukhang ang matandang ito ay mabait sa iyo. Pinag-aral ka pa niya rito. nagtataka ako bakit siya kaakit-akit pala. Isa lang siyang sugar baby. Pwede na ang cute sa school. Yung tatay mo, hindi siya mahilig sa ganyan, di ba? Tawagin mo akong tatay, at aalagaan kita. Tapos na ba kayong magsalita? Ikaw, anong ginagawa mo? Mahal kong pinsan, napakamaalalahanin dahil alam mong bad trip ako. Talaga kang pumunta para masaktan. Reyna, hindi ka nahiya, sinaktan mo ako. Ano na masama sa pananakit sa... Hindi pa ako tapos manakit. Tulong. Tama na. Anong nangyayari dito? Guro, si Reyna ang unang nanakit sa amin. Hit mo sila? Ginawa ko. Ngunit, Pwede magsulat ng 10,000 salita kritiko sa sarili. hey, Lola, nasiyahan ka ba sa pag-aayos na ito? Pagkatapos, bukas, freshman ball. Maaari bang dumating si Julian? Julian, Subukan ko ang aking pinakamahusay upang imbitahan siya. Guro, alam mo, si Julian ay napakaabala. Naintindihan ko. Hindi mo ba isusulat ang iyong sarili kritiko? ikaw, Ang klase ay tinanggal. Hanggat maaari kang manatili sa bagong paaral para sa isang buong taon. Magbigay ako sa iyo ng isang nais. ito ang unang araw ng paaralan. Kaya para sa kapakanan ni Julian, titindi ko ito. Reyna, tama ka ba? Ano ang maaaring mali? Ngunit, sino ang nabanggit na Julian, Lola? Hindi mo alam si Julian?
Alam ko ang isang tao. Ngunit ang apelyido ay Shen. Iyon si Julian Croft. Julian Croft. Ano? Ano ang tungkol sa lola? Ano ang kanyang relasyon sa Julian? Narinig ko na mag-jowa sila. Ha? Hindi ka rin makapaniwala, no? Hindi rin ako makapaniwala. Pero kanina lang, dahil lang sa isang salita ni Lola, pinagawa ni Julian ang buong Vance Estate, ang sementeryo nito. Malinaw na si Julian, inaayos ang mga puntod ng magulang ko, at inayos din ang sementeryo. Paano naging dahil kay Lola yan? At kahapon, ang assistant ni Julian, kinausap mismo ang principal. Hinihiling na bigyan ng espesyal na atensyon ang kanilang Miss Vance. Sabi ni Lola, ito raw ay hiling ni Julian na espesyal. Tahimik, mayroon akong anunsyo. Para sa sayaw ng mga baguhan bukas, lahat ay dapat may kapares. Kung wala kayong kapares, mabawas ang 10 credits. Ano? 10 credits? Sobrang dami naman. Anong problema? Natatakot ka? Siyempre dapat siyang matakot, dahil para sa isang probinsyana na tulad niya. Kahit pa siya ang lumapit sa iba, walang gustong maging kapares niya. Tama, hindi tulad ni Lola, na ang kapares ay malaking tao tulad ni Julian. Nako, Lola. Kapares mo si Julian. Tama. Bukas, si Julian ay sasama sa akin. Ano ang sabi mo? Si Julian ang kapares. Ano pa? Kung hindi si Julian ang partner ni Lola, magiging partner ba siya ng isang probinsya ng tulad mo? Anong problema? Gusto mong makipag-away? Saktan ka, madudumihan lang ang kamay ko. Ihintayin ko na lang. Kung sino ang partner ni Julian. Talaga. Reyna. Ano iyon, Sin? AHM. Bagong lipat ka lang dito. Ang pagkawala ng credits ay magiging problema. Kung okay lang sa'yo, pwede akong maging partner mo. Salamat sa alok mo, Sin. Pero, may partner na ako. Sige, kita tayo bukas ng gabi. Evek. Julian. Unang araw sa bagong school mo, kumusta naman? Ayos lang. Julian, may libre ka ba bukas? Ano ang schedule ko para bukas? Bukas, sasamahan mo si Miss Lowell sa pamilya Lowell at para pag-usapan din ang proyekto ng Veridian Plaza. Si Miss Lowell na naman. Pasensya na, Reyna. Baka wala akong oras bukas. May kailangan ka ba? Wala lang. Sumama ka sa iyong nobya. Reyna. Ang sama ni Julian, nakalimutan niya ako noong nagkanobya siya. Grabe si Julian. Grabe si Julian. Grabe si Julian. Sa aking itsura at hubog. Humanap ng kapareha sa sayaw ay madali lang, di ba? Ganitong damit, hindi ako pinasuot ni Julian nito dati. Sa pagkakataong ito, isusuot ko ito. Lola, napakaganda ng damit na ito. Kumpara sa iyo, mukhang basahan ang akin. Huwag kang mag-alala. Reyna, yung probinsyana, siguradong mas pangit ang damit kaysa sa atin. Bukod pa riyan, siguradong wala siyang kapareha sa sayaw. Ay, usapang kapareha sa sayaw. Nasaan si Mr. Croft? Dumating na ba si Mr. Croft? Malapit na raw si Mr. Croft, di ba? Hoy, tingnan mo.
Yan ang sasakyan ng pamilyang Croft. Nandito na si Mr. Croft. Paano nangyari yun? Hindi ko pa naman nakakausap si Mr. Croft. Bakit naman siya darating? Reyna, paano yan posible? Si Reyna yan sa kotse. Hindi ba yan ang kotse ng pamilyang Croft? Lola, anong nangyayari? Bakit ka nagpapanik? Sino nagsabing kotse yan ng pamilyang Croft? Bakit? Sumakay ka na ba dyan? Reyna, naglakas loob ka talagang pumunta sa ball. Bakit naman ako hindi maglalakas loob? Wala naman akong ginagawang mali. Bakit ako magpapanik? Pero ikaw, hindi ba sabi mo, si King is Croft ang magiging dance partner? Nasaan siya? Busy si Mr. Croft sa isang bagay. Darating siya pagkatapos niyang matapos. Oh, sana nga ganoon. Kung hindi, kung wala kang dance partner, maaari kang mabawasan ng puntos. Parang, mayroon kang dance partner. Meron nga. Malamig. Pumasok muna tayo sa loob. Maaari kang maghintay sa labas hanggat gusto. Itong munting bata. Halika, pumasok din tayo. Hindi ba natin hinihintay si Mr. Croft? Darating si Mr. Croft kapag tapos na siya. Pero itong munting Reyna, tiyak hindi ko siya palalampasin. Lola, bakit hindi ka pa nakatayo? Sa entrada parang estatwa. Nasaan si Enleaf Croft na hinihintay mo? Reyna, naghahanap ka ba ng kamatayan? Malapit nang dumating si Mr. Croft. Paano mo nagawang maging kayabang sa harap ni Lola? Si Mr. Croft ay partikular na nandito para ipagtanggol si Lola. Lagot ka. Si Enleaf Croft na ipagtatanggol siya. Hindi siya karapat-dapat. Reyna, huwag mo akong susubukan. Kahapon, nasabi ko na kay Mr. Croft ang lahat. Kung ayaw mong mamatay, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Sinabi mo kay Enleaf Croft. Nasa bahay si Julian buong gabi kagabi. Paano mo sinabi sa kanya? Sa panaginip? Kung ikaw ay may balik, magpagamot ka. Huwag kang magwala sa harap ko. Tigil. Ikaw ang may balayo. Parang, malapit ka kay Mr. Croft. Anong ibig mong sabihin? Buong gabi si Mr. Croft sa bahay. Bakit? Nakatira ka ba sa bahay ni Mr. Croft? Nakatira ako sa bahay ni Julian. Bakit di sumasagot si Reyna sa tawag? Nako. Masama po ito, Ginoong Prof. Si Reyna ay may freshman ball ngayon. Isang ball? Opo, ang ball na ito, nangangailangan ng lahat na magdala ng kapartner sa sayaw. Si Reyna kagabi, gustong-gusto kanyang maging partner niya. Pero kahapon, naaalala ko lang ang mga bagay ni Miss Lowell. Sa susunod, mahalagang bagay, gawin mong prioridad. Opo. Puntahan mo agad ang venue ng ball. Pero, ang kay Miss Lowell. Ipagpaliban muna. Opo. Nakatira ako sa bahay ni Julian. Reyna, ano ang sinabi mo? Ikaw, nakatira sa bahay ni Ginoong Croft. Tama. Sa tingin ko ikaw ay, hindi lang lumilipad, talagang baliw ka na, isang probinsyana na walang may gusto. Naglakas loob pang sabihin na nakatira sa bahay ni Ginoong Croft. Isang hamak na tulad mo, kahit katulong ay hindi bagay. Sa bahay ni Ginoong Croft, kahit ang aso ni Ginoong Croft, mas marangal pa sa iyo. Kung nakatira si Reyna sa bahay ni Ginoong Croft, kainin ko ang sombrero ko. Mas mabuti pang lumuhad ka agad at humingi ng tawad kay Lola. Kung hindi, kapag dumating si Ginoong Croft, 3 buhay mo ay hindi sapat para bayaran yan. Okay lang sa akin. Hihintayin ko. Bakit hindi mo tawagin si Julian? Lola, tingnan mo kung gaano kamayabang si Reyna. Mabilis na tanungin si Ginoong Croft kung kailan siya darating at hayaan siyang magbigay ng aral. Si Ginoong Croft ay abala. Isang maliit na bagay lang, kaya ko na ito. Sa tingin ko di mo siya kayang tawagin, di ba? Hindi mo siya kayang tawagin. Tawagin ko siya.
Hello. Julian, pumunta ka sa paaralan ko. May ilang tao na gustong-gusto kang makita. Lola, nagring talaga ang tawag. Hindi niya talaga kilala si Ginoong Croft, di ba? Imposible. Hindi mo maaaring makilala si Ginoong Croft. Kung kilala ko man siya o hindi, malalaman mo pagdating ni Ginoong Croft. Si Ginoong Croft ay darating anumang oras. Anumang oras. Kahit sino ay pwedeng magsabi ng ganyan. Sasabihin ko na ngayon, si Ginoong Croft ay darating para suportahan ako. Dumating na ba siya? Dumating na si Ginoong Croft. Paano nakarating si Julian dito ng ganoon kabilis? Naku, kung si Julian makita ako sa damit na ito, tiyak na papatayin niya ako. Ginoong Croft. Tungkol sa pag-ayos ng sementeryo ng pamilya Vance, kailangan ko pa ring pasalamatan kayo, Ginoong Croft, sa pagtugon sa aking hiling. Huwag kang masyadong umasa. Ang pinakaayaw ko ay ang paggamit ng pangalan ko para manlinlang ng iba. Dalhin niyo siya papalayo. Dalhin papalayo, opo. Ginoong Croft, nagkamali ako, Ginoong Croft. Hindi ko dapat ginamit ang pangalan niyo, pero ako. Nalinlang ako, nitong musmos na ito. Nalinlang. Hindi niyo ako makita, hindi niyo ako makita. Lumingon ka. Lagot na ako. Lumingon ka. Patay na ako. Tingnan mo, galit si Mr. Croft. Tingnan mo na lang, yung munting nilalang na yan, lagot na. Julian. Sino nagsabi sa'yong suotin yan? Ako. At naka-high heels ka pa. Naiintindihan mo ba ang suot mo? Sa ball, lahat. Ganito manamit. Makatalon ako at makasaya. Hindi malaking bagay. Julian. Mr. Croft. Totoo ngang nakatira si Reyna sa bahay ko. Para sa inyo. Pagkakalat ng chismis at pananakot sa kaklase, lahat kayo ay mapapatalsik. Ano? Hoy, teka. At sa pustahan mo kakainin ko sombrero ko. Hindi ka makakatakas dyan. Maliit na pustahan. Ginoong Croft, nagkamali ako, Ginoong Croft. Galit pa ba si Julian? Diyos ko, Reyna. Si Ginoong Croft pala ang guardian mo, ang galing mo. Hinaan mo. Napansin ko kamakailan, lagi kang tinitingnan ni Sean palihim. Sabi ni Sean, dapat aamin siya sa iyo ngayon. Pero dahil nandito si Ginoong Croft, hindi siya naglakas loob. Umamin? Anong tinitingnan mo? Julian, ibalik mo cellphone ko. Ibalik mo. Ako ang class president nyo. Nakaganyan ka. Para makita niya. Paano naman yun? Julian, ang tanga mo. Anong iniisip mo? Hindi mo ba nakikita na nagbabadrip lang ako? Kung gayon, bakit? Siyempre, dahil. Kahit paano, hindi dahil sa kanya. Julian, di ba dapat? Kasama mo ang nobya mo ngayon? Bakit ka biglang nasa sayawan? Ngayon, may libreng oras ka bigla? Naantala ko ang usapin ng pamilyang Lowell. Ang mga alalahanin ni Reyna. Ang laging nauuna. Talaga? Elenan. Eddie, paano kung magpakasal si Julian? Kung magpakasal ka, hindi na ako ang iyong prioridad, di ba? Kahit kailan, ang alalahanin ni Reyna ay palaging mauuna.
Palagi kitang mahal na pinakamahal. Julian, ang galing mo. Si Julian ay sobrang bait sa akin. Malamang hindi niya ako kamumuhian. Sasabihin ko ba ang totoo? Tungkol sa gabing iyon, inaantok na ako. Julian. Julian, huwag kang umalis. Reyna. Hindi ako alis. Nandito lang ako sa tabi mo. Okay. Esan. Hindi ko inaasahan na ang batang babaeng inampong ay lumaki ng ganito. Pangalawang taon na siya ngayon, di ba? May boyfriend na ba siya? Reyna. Hinding-hindi kita iiwan. At lagi kang nasa tabi ko. Manatili ka muna sa akin. CJ. Reyna. Ano bang ginagawa ko? Ano ba itong naiisip ko? Paano si Reyna, ang babae noong gabing yon? Maria. Magandang umaga. Maria. Nasaan si Julian? Naliligo si Julian. Nandyan na siya ilang oras. Hindi pa rin lumalabas? At ayaw niyang may mga abala. Ang tagal niyang naliligo. Talagang balisa si Julian. Maliit na pasaway. Huwag ka nang magtanong. Bilisan mong kumain. Malapit na ang klase. Gusto ko sanang sabihin kay Julian tungkol sa gabing yon. Mukhang maghihintay pa. Sa freshman ball kagabi, si Lola, lubos na, napahiya. At yung Julian, hindi rin mabuti. Julian, hindi rin siya mabuting tao. Sobrang lapit niya kay Reyna. Pero hindi sila magkadugo. Hindi normal ang relasyon nila. Talagang hindi normal. Sigurado ako, matagal na silang magkasintahan. Ulitin mo yan. Oh, Si Reyna pala. bakit ka nagagalit? May nasaktan ba tayo? Dahil narinig mo kami, sabihin mo na. Kung si Julian ay... Mahal, sinaktan mo ako at hindi pa kita nabigyan ng ganti. Ngayon, nanakit ka pa ng boyfriend ko, humihingi ka agad ng paumanhit. Humihingi ng paumanhit. Ang bibig, masyado akong naging mabait sa iyo. Tuturuan kitang magkalat ng chismis. Tuturuan kitang mang-insulto. Mag-ingat ka. Mga hangal na mayabang. Sin. Siya pa mismo ang nakabangga sa akin. Hindi ko kasalanan yon. Reyna, okay ka lang ba? Okay lang ako. Pero ikaw,
Dadalhin muna kita sa klinik. Ginoong Prof. Nakipag-away na naman si Miss Vance sa school. Nasa clinic na sila. Ano? Ihanda ang sasakyan. Papuntang eskwelahan. Opo, sir. Sin, kumusta ka? Nararamdaman? Ako, okay lang ako. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang tulungan ako kanina. Mga walang kwenta. Kaya kong patalsikin ang 3 sa isang sipa. Pero natakot ako. Natatakot na baka masaktan ka. Reyna. Pwede. Pwede ba akong umamin sa'yo? Sin, ako. Alam ko, medyo biglaan itong pag-amin. Pero Reyna, mula pa lang nung una kitang nakita. Naakit na ako sa'yo. Sin, Reyna. Handa ka bang tanggapin ang nararamdaman ko at makasama ako? Ayaw niya. Julian. Ginoong Prof. Alam kong nag-aalala ka sa relasyon ko kay Reyna. Pero gagawin ko ang lahat para patunayan ang sarili ko sa'yo. Huwag na. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Hanggang saan na kayo? Julian, mali ang pagkakaintindi. Kung hindi ako dumating ng mas maaga, tatanggapin mo ba ang pag-amin niya? Hindi ko siya gusto. Reyna. Julian, paaralan to. Kung may gusto kang sabihin, pag-usapan natin sa bahay. Reyna. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Reyna, piliin mo ako, o piliin siya. Siyempre pipiliin ko si Julian. Kung gayon, tutulungan kitang mawala siya. Julian. Reyna at Julian, paano sila? Huwag mo akong layuan. Julian. Hindi ka na niya guguluhin. Ano? Tinulungan kitang paalisin si Sin. Ang nangyari kanina ay palabas lang. Palabas? Pero kanina, ikaw ay halatang wala sa sarili. Sinabi mong huwag kitang layuan. Kung alam ni Julian na tayo'y nagkaroon na ng intimasya, magiging ganito pa ba siya? Magkakaganito pa ba? Julian. Sa totoo lang, ang babae noong gabing iyon. Ako iyon. Sa totoo lang, ang babae noong gabing iyon ay... Anong problema? Masakit ba tiyan mo? Baka kumain ako nang medyo sobra kanina. Sa tingin ko, late ako ngayong buwan. Posible kaya. Buntis ako. Hindi naman dapat, di ba? Talaga? Buntis ako. Yung insidente noong gabi, hindi ko pa nasasabi kay Julian.
At ngayon, buntis ako. Anong gagawin ko? Paano ko sasabihin kay Julian? Julian, matatanggap niya ba? Kakaiba talaga ugali ni Julian ngayon. Siguro, may gusto rin siya sa akin. Wala na akong pakialam. Hahanapin ko si Julian ngayon at sasabihin ang totoo. Julian. Aaron. Maliit na pasaway. Nasaan si Julian? Mr. Prof, pumunta sa Crestwood City para sa Veridian Plaza Project Bidding Meeting. Ang Veridian Plaza Project. Pamilyar ang pangalang iyan. Bukas, samahan niya si Miss Lowell sa pamilya Lowell bilang bisita at pag-uusapan din nila ang Veridian Plaza Project. Hindi rin sumama si Tiana, di ba? Oo, sumama siya. Sumama siya kay Mr. Prof. Kung gayon, pupunta rin ako. Nako, aking maliit na pasaway. Anong gagawin mo roon? Dapat mag-focus ka sa pag-aaral. Kung pupunta ka, magagalit si Mr. Prof. Magagalit siya. Dahil natatakot siyang gagambalain ko siya at ang kanyang kasintahan sa kanilang date. Ay, hindi yun ang ibig kong sabihin. Maliit na pasaway. Pag-isipan mo yan, ilang araw ka pa lang sa eskwela at nakasali ka na sa ilang away. Kung hindi ka magsisimulang mag-focus sa pag-aaral, sa tingin mo ba magiging masaya si Mr. Prof? Sige na nga, pupunta ako sa eskwela. Eskwelahan? Ayoko. Hoy! Mukhang, si Julian ay may meeting sa conference room dito. Julian, sorpresa. Anong ginagawa mo dito? May sorpresa ako para sa iyo. Anong sorpresa? Ang sorpresa ay, Reyna. Tapos na. Julian. Julian. Kabalbalan. Ano ang ibig mong sabihin na kabalbalan? Julian, ikaw ang unang humalik sa akin. Sinabi ko sa'yo, noong una ay palabas lang. Pero hinalikan mo ako. Julian, ako. Palagi kitang gusto. Reyna. Bata ka pa. Hindi mo alam ang pag-ibig. Tayo. Alam ko. Gusto ko si Julian magpakailanman. At ako rin. Tama na. Tapos na ang usapan. Ihatid na kita sa inyo. Hindi. Julian, tinanggihan mo ba ako? Dahil kay Tiana? Reyna. Sabi ng lahat, pakakasalan mo si Tiana. Totoo ba iyon? Pakakasalan ko siya. Naiintindihan ko. Sana maging masaya kayo. Reyna.
Galaw. Julian, alam mo ba kung gaano nakasira ang ginawa ni Reina sa conference? Imbes na ayusin ang krisis, hinanap mo pa siya. Nabaliw ka na ba? Si Aaron na ang bahala. Hindi mo kailangang mag-alala. Talaga bang nahulog ka kay Reina? Huwag mong kalimutan kung ano relasyon nyo. At huwag kalimutan, paano namatay magulang niya. Julian, sumuko ka na. Hindi kayo pwede magkasama. Umuulan ng nyebe. Labindalawang taon na ang nakalipas. Pagkatapos akong ampunin ni Julian, lagi niya akong inaalagaan ng mabuti. Maganda, hindi ba? Ito, Obra maestra. alam niya na palagi kong gustong malaman ang katotohanan sa pagkamatay. Kaya tinuruan niya ako ng depensa sa sarili. Matatag na tindi, lakas mula sa gitna. Suntok ng diretsyo. Ulit. Isang beses pa. Tinuruan din niya ako kung paano bumaril. Tumutok. Kontrolin ang paghinga. Mabilis talaga ang oras. Sa isang iglap, 20 na ang edad ko. At si Julian ay ikakasal sa iba. Julian, Sobrang lamig. Bakit nandito ka pa sa labas? Umuwi ka sa akin. tahanan? Wala akong tahanan. Pagkatapos pumanaw sina nanay at tatay, wala na akong naging tahanan. Malapit na ring magpakasal si Julian sa iba. Julian, Sino ang nagsabi na wala kang tahanan? Ang aking tahanan ay iyong tahanan. Julian, Halika na, umuwi ka sa akin. anong uri ng gayuma ang tinapal ni Reina kay Julian para akitin siya na labis siyang nahumaling? Ito ay usapin sa pagitan ko at ni Reina. Wala silang kinalaman sa'yo. Kahit walang posibilidad sa atin, hindi pa rin ako makakasama sa'yo. Kaya dahil sa kanya, kinakansela mo ang ating kasal. Tama. Kung ganoon nga, kailangan kong gumamit ng paraan. Ay, ang sama naman. Sino ka? Ako si Tiana Lowell. Tagapagmana ng Lowell Group. Siguradong narinig mo na ako. Si Reina, gumawa niyan sa iyo, di ba? Talaga yatang kinaiinisan mo siya, ano? Sabihin mo na lang ang gusto mo. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sa pagkakataon, may sama rin ako sa kanya. Siya ang ating kalaban. Kaya ano kung may sama tayo? Si Reina, si Julian ang bantay niya. Kapag kasama siya, walang makakalapit sa kanya. Hindi mo kailangang mag-alala dyan. Basta't makikipagtulungan ka sa akin. Ano mang mangyari, sasagutin ko.
Julian, Nandito na ako. Uwi na tayo. Reyna. Ano nga ba? Ang nararamdaman ko sa'yo. Lumabas ka, inom tayo. Ano, gabi na. At ako. Hay, ano ba? Mahal kong Julian. Anong ganoon ka-urgent at tinatawag mo ako para uminom sa hating gabi? Sa tingin ko, may nagugustuhan na ako. Ano ang sabi mo? May nagugustuhan ka na ba? Ikaw ba si Julian? Sinaniban ka ba ng demonyo? Medyo nagulat lang ako. Hindi ko inakala ang marangal na Julian ko ay mahihirapan dahil sa pag-ibig balang araw. Mahihirapan dahil sa pag-ibig. Talagang nasilo ako. Mukhang malalim ang pagkahulog mo. Gusto ka ba ng babae? Na yon? gusto lang kita. Gusto niya ako. Gusto ka niya? Kung gayon, ayos na. Gusto mo siya. Gusto ka niya. Pareho kayo. Magtapat ka lang. Pero, paano kung ang relasyon na ito ay makasakit sa kanya? Mga dahilan lang yan. Kung gusto mo siya, habulin mo. Sa iyong kakayahan. Walang hamon na tatalo sa iyo. Paano ko siya liligawan? Magbasa ng ilang nobelang romansa ng bilyonaryo. Makakatulong yan. Julian. Pagtanggi sa bilyonaryo, ika-negatibo 79 na pagtakas ng kasal. Napilitang pakasalan ang aking sinumpaang kaap. Nabaliw sa pagsisisi ang aking unang pag-ibig. Julian, nagbabasa ka ba ng mga nobela ng hinagpis? Nagsasaliksik ako. Sa online na merkado ng nobela. Ano yon? May problema akong hindi ko masolusyonan. Julian, turuan mo ako. Lumapit ka. Halika. Ito, una, kunin ang gitna. Tapos, itong parte mas mabilis. Mali rin ang pinili mo rito. Tingnan mo uli. Ano ang sagot mo? Hindi lalagpas sa 100%, di ba? 7 sa 10. Naintindihan mo na ba? Talaga bang naintindihan o nagkukunwari? Si. Tama. May mali ba? Reyna. Paano kung ako maging matapang ulit? Kung gusto mo siya, habulin mo siya. Sa kakayahan ni Julian, walang hamon ang tatalo sa'yo. Julian. Si Julian lang, ang unang humalik sa akin. Pero hindi na siya hinalikan niya ako tapos tumakbo pala.
Reyna, mukhang masaya ka naman ngayon, hindi ba? Reyna, mukha kang masaya ngayon, hindi ba? Lola. Anong gulo na naman ang ginagawa niya? Hindi mo ba laging gustong imbestigahan ang katotohanan sa pagkamatay ng mga magulang mo? Ano ang gusto mong sabihin? Kagabi, nakakita ako ng ilang gamit ng magulang mo sa bahay. Sa mga iyon, mayroong ilang sulat mula bago sila pumanaw. Interesado ka ba? Magsalita ka ng diretsyo. Ano ba talaga ang gusto mo? Wala naman masyado. Kasi naman, sabi ng tatay ko, hindi ka pa niya nakikita, mahigit 10 taon na, at gusto kanyang makita. Saan tayo magkikita? Bukas ang handaan ng pamilyang Vance, tandaang mag-isa kang pumunta. Tara na, magkwentuhan tayong mabuti. Tinawagan ako ni Lola, at inimbita ako sa isang ayos. Huwag kang pumunta. Ako na ang bahala. Hoy, teka, Julian. Pakiramdam ko nitong mga taon. Lagi kang nasa likod ko sa lahat. Pero ang ilang bagay, kailangan kong harapin mag-isa. Kaya sa pagkakataong ito, pabayaan mo akong mag-isa. CJ, lumaki na ang Reyna ko. Sige na. Nandoon na ang Vance Estate. Julian, pakihintay na lang sa kotse. Ako muna ang titingin. Mag-ingat ka, huwag sobrahan. Nandito lang ako. Ayos na ba ang lahat? Oo, ayos na. 3 sniper, 6 na espesyal na tauhan, 6 na bantay. Nasa posisyon na sila. Pagbigay na lang ng senadorias ni Reyna, agad kikilos ang lahat. Ginoong Zimmerman. Huwag kang mag-alala. Ang batang darating mamaya, siya ay maganda at malinis. Pangako, magugustuhan mo siya. Kaninong gusto? Hindi ito. Sa gusto ng mataba, di ba? Reyna, paano mo nagawang sabihin yan? Siya ang sikat na, Ginoong Zimmerman mula sa Apex Group. Hindi mo ba siya babatiin? Babatiin ko siya. Nandito ako para sa gamit ng magulang ko. Ang kanyang pagkatao. Ano na kinalaman nito sa akin? Maaari mo ang mga gamit. Pero kailangan mo munang magkaroon ng magandang disposisyon. Una, samahan mo muna si Ginoong Zimmerman sa isang masarap na kainan. Pagkatapos, ibibigay ko sa'yo. Sapat na ba iyon? Munting ganda, uminom ka sa akin. Ito ay sayo. Iyon na yan. Reyna, masyadong mabuti si G. Zimmerman sa'yo. Ang kwintas na rosaryo, pribadong yaman ni G. Zimmerman. Sinasabing nagkakahalaga ito, 30 milyon dolyar. Gusto mo ba? Uminom ka na sa kanya. At ipabigay mo kay G. Zimmerman. Ikaw, Reyna. Anong ibig mong sabihin dyan? Ang sinabi ni G. Zimmerman ay papuri sa iyo. Talaga? Ang tekstura nitong mga rosaryo at hindi natural ang mga hiwa, malinaw na peke ito. Ang presyo nito sa merkado, hindi aabot ng 300 dolyar. Zimmerman. Ito ay tunay na gold star sandalwood. Batang kagandahan, tapang mo't ilantad ako. Ito. Dahil ayaw ninyong kumain ng maayos. Walang kakain. Reyna. Tito Trevor, nakita mo rin. Si G. Zimmerman ang nauna.
Reyna, pag-usapan natin to. Una, pakawalan si G. Zimmerman. Gusto mong pakawalan ko siya? Ibalik mo ang gamit ng magulang. Heto, isasama ka ni Mrs. Vance kunin yun. Sige, halika, sundan mo ako. Tara na. Anong problema mo? Hindi ba sabi mo, madaling hawakan ng bata, at makukuha mo siya sa kama ko? Ay, G. Zimmerman, pakalma ka muna. May plano pa tayo. Yee! Huwag kang mag-alala. Hindi siya makakatakas. Reyna, kumusta na? Huwag kang mag-alala. Maayos ang lahat. Nauto ba sila? Sila. Ngayon, tingnan natin kung ano ang susunod nilang kalokohan. Mga sulat ng mga magulang mo ay narito lahat. Gayunpaman, maaari mo munang tingnan ito. Ito ang habilin ng mga magulang ko. Lahat ng ari-arian ng pamilya ay ipapamana sa kapatid kong si Trevor Vance. Nagtatangka kang peki ang habilin ng mga magulang ko. Tama. Lahat ng mayroon ako ngayon ay sa iyo talaga. Galit ka ba? Ngunit, habang lalo kang nagagalit, mas mabilis ang lason na ito kumakalat sa iyong katawan at kumukuha ng bisa. Mama, sabihin mo kay G. Zimmerman na pumasok na. Sige. Sobrang nahihilo ako. Ang pagkahilo ay simula pa lang. Malapit na. Mararamdaman mong mainit buong katawan mo. Sa huli, magiging halimaw ka na ang alam lang ay makipagtalik. Lola, galing mo dito. Sa mga maruruming taktika, marami ka nang nagawa niyan, di ba? Hindi naman masyado. Ginagamit ko lang ang paraang ito para mawala ang 6 na tao. Ngayong gabi, ikaw na ang pang-7. Ha, oo nga pala, nakalimutan kong sabihin ang iba pa. Sa totoo lang, ang atake sa puso ni Lolo, at ang pagkaparalisa ni Tiyo, mga magulang ko ang may gawa niyan. Para lahat makuha, ang mga ari-arian ng pamilya mo. Kaya, ang pagkamatay ng mga magulang ko, may kinalaman ba sa pamilya ni... Wala kaming kinalaman doon, pero, mabuti na namatay ang mga magulang mo. Kung hindi, paano ako mabubuhay, ng ganito kagandang buhay ngayon? Magandang buhay? Well, simula ngayon, ang magandang buhay mo ay tapos na. Ikaw, hindi ka ba nalasan? Kung hindi ako nagkunwari, sasabihin mo ba ang lahat iyon? Batang pasaway, naisahan mo pa talaga ako. Kaya ano kung niloko kita? Lola, lahat ng sinabi ay magiging ebidensya. Nanay, bakit hindi ka pa pumapasok? Nako, Lola. Nanay, bilisan mo, dakpin siya. At ang recording pen sa kamay, agawin mo agad. Bilisan mo. Reyna, huwag mo nang isipin na makakatakas ka dito. Talaga ba? Nako, natatakot ako. Takot. Kung takot ka, ibigay mo na ang recording pen para hindi ka masyadong mahirapan. Sobrang lugo mo talaga. Julian, tapos na ang palabas. Maaari ka nang pumasok. Ginoong Zimmerman. Julian, ang bilis naman. Okay ka lang ba?
Ayos lang ako. Yung antidote, talagang gumana ito. Pero sila naman. Sila, anong nangyari sa kanila? Sila, anong nangyari sa kanila? Binigyan natin sila ng sarili nilang gamot. Gumamit tayo ng mabangong insenso. Init. Ang init. Babae. Gusto ko ng babae. Kalagan sila. Tapos ilagay silang apat. Sa iisang silid. Ginoong Croft, huwag. Hindi mo to pwedeng gawin. Mama. Ginoong Croft, ang tamis mo. Ang tamis mo. Tamis. Tamis. Bitawan ng anak ko. Nakuha ko rin sila. Sa loob, ang lahat ng sulat ng mga magulang ko. Sana, makita ko ang katotohanan sa pagkamatay nila. Julian, Sana nga. Julian. Lola, papalapit kay Miss Vance. Si Miss Lowell ang may gawa. At saka, ang insensong ginamit sa Vance Estate ay galing din kay Miss Lowell. Alam ko. Julian, anong problema? Pag-uusapan natin ng detalyado pag-uwi. Julian. Sa wakas, bumalik ka na. Reyna. Sandali lang. Gabi ka na rito. Andito ka para makita ang resulta ng iyong pagmamanipula sa likod. Julian, ano nang pinagsasabi mo? Yung usapin ng pamilyang Vance. Ikaw ba ang may gawa niyan? Ano? Aling pamilyang Vance? Wala akong tinalakay na kooperasyon sa kahit sino sa pamilyang Vance ngayon. Huwag ka nang magpangga. Sabi ko na sa'yo dati pa. Huwag kang gagamit ng murang paraan kay Reyna. Dahil ayaw mong makinig. Magtuturo na lang ako ng leksyon. May tao. Tapin siya. Julian Croft, alam mo ba ang ginagawa mo? Ako ang tagapagmana ng pamilyang Lowell. Paano mo nagawa yan? Paluin mo siya. Opo, sir. Julian Croft. Julian Croft. Julian, pinalo niya talaga si Tiana para sa akin. Ano? Hindi pa sapat sa'yo? Gusto mong ikaw ang gumawa? Huwag. Julian Croft, ginagawa mo ito sa akin. Para sa ibang babae, hindi ka ba takot masira ang reputasyon? Ang pamilyang Lowell ko, hindi ka pababayaan. Masyadong maingay siya. Takpan mo bibig niya. Hampasin mo pa siya. Opo, sir. Ikaw, Julian Croft. Hindi maganda to. Bumalik na tayo at magpahinga. CJ. Anong problema? Nag-iisip kasi ako. Ang pagtrato mo kay Tiana. Hindi ba't medyo sobra na? Naawa ka ba sa kanya? Ano ang itinuro ko sa'yo? Pagiging mabait sa kaaway. Ay pagiging malupit sa sarili. Alam ko yan, syempre. Pero ang pananakit sa kanya. Ikaw, hindi ka ba nasasaktan? Bakit ako dapat maawa? Hindi ba siya ang kasintahan mo? Sinabi mo pa nga dati. Napakasalan mo siya. Hindi ko talaga balak pakasalan siya. Pero sabi mo dati pakakasalan mo siya.
Nagsinungaling ako sa'yo. Sira ulong Julian, grabe ka naman. Kaya ngayon, may gusto ka bang pakasalan? At, nasa harap ko lang siya. Pasok ka. Julian. Nahanap ko na ang babae noong gabing yon. Gusto kanyang makilala, ngayon din. Julian, ako. Reyna, kailangan kong lumabas saglit. Pag-uusapan natin ito, pagbalik ko ngayong gabi. Julian. Ako. Ako ang babae noong gabing iyon. Sira ulong Julian, ang bilis umalis. Malaking mali ang ginagawa niya. Babalik din siya agad. Hindi pa tapos. Ilang sampal na ba? Eksaktong 100 sampal. Itutuloy pa ba natin? Palabasin mo siya. Opo, miss. Sandali lang. Reyna, ano nang ipinagmamalaki mo? Hindi mo talaga iniisip na kinampihan ka ni Julian Croft dahil gusto ka niya, di ba? Huwag kang maghanap ng kaya ano kung di niya ako gusto? Akala mo gusto ka niya? Talaga kang inosenteng bata. Maliban sa iyo, alam ng lahat na mabait lang sa iyo si Julian dahil nagbabayad siya ng kasalanan. Nagbabayad? 12 taon na ang nakaraan. Namatay ang mga magulang. Biglang dumating si Julian Croft. At kinuha ka niya. Hindi ka naghinala? Hindi ka nagtaka? Bakit si Julian Croft, sa kabila ng kapangyarihan niya, hindi malaman ang sanhi ng pagkamatay ng mga magulang mo? Ano ang ibig mong sabihin? Dahil, ang pumatay sa mga magulang mo ay si Julian Croft. Ang pumatay sa iyong mga magulang ay si Julian Croft. Kahit isang salita mo pa, ay paniniwalaan ko. Itapon siya palabas? Opo, binibini. Dahil kasi, ang pumatay sa iyong mga magulang ay si Julian Croft. Hindi ko kayang pagdudahan si Julian. Ito. Mga sulat ito ni Dad at siguradong may mga galing lahat kay Papa at Mama. Ang araw-araw na pagsusulatan. Walang espesyal. Pagtatatuwa sa pananagutan sa pagkamatay. Reyna, anong problema? Julian, ang mga magulang ko. Paano nga ba sila Ang pagkamatay ng iyong mga magulang ay aksidente lang talaga. aksidente? Kung ang pagkamatay ng magulang ko ay tunay ngang aksidente, bakit niyo sila pinapirma sa pagtatatuwa sa pananagutan sa pagkamatay? Julian, kailangan kong malaman ang katotohanan. Baka hindi mo alam. Ang tatay mo ay dating butler ng Pamilya Croft. Naglingkod sa Pamilya Croft sa loob ng 30 taon. Pagkatapos niyang mag-asawa, iniwan niya ang Pamilya Croft para sa sarili niyang
At ako. Halos lumaki ako sa kanyang pag-aalaga. 12 taon na ang nakalipas. Ika-6 na pong kaarawan ng tatay ko. Ako na ang nagpasya na sumulat at anyayahan sila sa aming tahanan. Nang gabing iyon, ang Croft Estate ay sinalakay ng mga assassin. Mamatay ka. Ginoong Croft. Ginoong Vance. Napatay ng mga assassin ang iyong ina. Ang tatay mo'y sinaksak para sa akin. Na tinamaan ng nakamamatay. At ikaw. Ipinagkatiwala kanya sa akin bago siya pumanaw. Ito ng pagtatwa sa pananagutan. Ay nilagdaan niya bago siya namatay. Takot siya na baka ako ay magkaroon ng iskandalo sa kanyang pagkamatay. Iyan ang katotohanan. Sa lahat ng mga tao, hindi ko naglakas loob sabihin. Dahil baka kamuhian mo ako. Ngayong alam mo na. Maaari mo na akong kamuhian. Kailangan ko ng sariling oras. CJ. Mula pa noong nang ampunin ako ni Julian, siya na ang aking pinakamalaking suporta. Uwi ka na ba? Sa akin. Palagi kong naramdaman na ang makilala si Julian ang pinakamaswerteng nangyari sa buhay ko. Kahit ano pa man, ang mga bagay ni Reyna ay laging uunahin. Pero bakit? Bakit si Julian na mabuti ang siyang naging sanhi ng pagkamatay ng mga magulang ko? Tatay, nanay, ano ang dapat kong gawin? Julian, nalinaw na ang usapin. Si Tiana Lowell pala. Sinabi niya kay Miss Vance ang nangyari noon. Durugin ang Lowell Corporation. Para kay Tiana Lowell. Asikasuhin mo siya. Opo, sir. Matapos mag-away ang pasaway at si Julian, nasa kumpanya si Julian. At 3 araw nang hindi kumakain. Kung magpapatuloy ito, babagsak ang kanyang kalusugan. Kalimutan na yan. Kahit sisihin ako ni Julian sa huli, may kailangan akong linawin para sa kanya, kay Miss Vance. Pasok ka. Aaron. Maliit na pasaway. Alam ko ang lahat. Tungkol sa inyo at kay Julian. Bagaman wala ako sa posisyon para payuhan kayo. May ilang bagay na hindi sasabihin ni Julian. Pero gusto kong sabihin para sa kanya. Noong mga panahong iyon, mabuti ang intensyon ni Julian. Nang inimbitahan niya ang inyong mga magulang sa Croft Estate. Ang 2 mamamatay tao na iyon ay biglang umatake. Wala silang kinalaman kay Julian. Hindi nga sila ang kanyang mga kaaway. Ngunit sa lahat ng mga taon, si Julian ay nabubuhay sa pagsisisi at pagkakasala. Nararamdaman niya na siya ay may kasalanan at hindi niya ito makaya. Kaya naman lagi siyang mabuti sa iyo. Pero kapag mabuti si Julian sa iyo, hindi lang ito dahil sa sala. Ito ay dahil din sa pagmamahal. Matagal na akong kasama ni Julian sa napakaraming taon. Kahit ano pa man, ikaw ang laging unang tao na naiisip niya. Ito ang notebook ni Julian. Naglalaman ito ng lahat ng iyong mga gawi at libangan. Pasaway ka talaga. Ang sinabi ko sa'yo ngayon, hindi ko sinabi yan para pilitin kang patawarin si Julian. Pakiramdam ko lang kasi. Nakakaawa rin si Julian. Biktima rin siya.
Aaron. Salamat. Alam ko na ang dapat kong gawin. Siguro si Reyna. Hindi na magiging ganito kalapit sa akin muli. Julian. Reyna. Julian. Naintindihan ko na. Ang nangyari noon, pagkamatay ng mga magulang ko, ay walang kinalaman sa iyo. Isa kang biktima. Katulad nila. Kaya sa tingin ko, hindi kita dapat sisihin. Kung nakabantay sa atin ang mga magulang ko, at alam nilang inalagaan mo ng ganito kahusay, masaya rin sila. Kaya sa tingin ko, hindi kita dapat sisihin. Reyna. Salamat. Julian, hindi ako ang dapat magpasalamat. Salamat sa pagprotekta sa akin. Sa mga taong ito, sa pagpapasasa sa akin, at sa pagmamahal mo. Kaya, may sorpresa ako para sa iyo. Anong klaseng sorpresa? Sa totoo lang, noong gabing iyon, ang babaeng kasama. At, buntis ako. Kaya, mayroon na tayong. Reyna. Magkakababy na tayo. Julian, ano sa tingin itong sorpresang ito? Napakaganda. Ito ang pinakamagandang sorpresang natanggap ko. Reyna. Ang tanong na paulit-ulit mong masasagot ko na ngayon. Ang babaeng gusto kong pakasalan. Mula pa sa simula. Ikaw lang talaga. Julian. Reyna. Pakakasalan mo ba ako? Sige na. Julian. Wakas.